Matagal ng problema sa Hagonoy, Bulacan ang hindi humuhupang baha. Ang solusyon ng gobyerno, itaas ang mga kalsada. Ang mga bahay tuloy halos hindi na makita. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunsad Castro. Ito nga po ang kuha ng ating kapatid frontliner na si Ronald Salamat. Dito sa kanyang video makikita ng ilang mga bahay dito sa ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan ay nilalamon na ng taas ng kalsada. Hindi na po makita halos yung mga gate ng mga bahay na ito at ilan sa mga bahay na to ay lubog pa rin sa tubig baha. Tara, silipin natin. Ang mga ilang residente ay nagpagawa na ng hagdanan sa sobrang taas ng kalsada. Madumi na yung tubig, may mga botete pa dito. Masangsang ang amoy. Nakikita natin yung bintana, halos hindi na natin makita dito. Ito pong tindahan na to ay halos hindi na makita dahil sa sobrang taas ng pagkakagawa ng kalsada. Ay, naku, ang hirap nga. Pagka po bumibili kami dyan, minsan nauntog kami dyan eh. Oo. Ngayon, madulas po yung sa sobrang katulad po yan, kakatubig po yan. Ganyan, ganito ang pagbili. Eh ma'am, ganyan po ang senaryo ngayon dyan. Sikat na fast food chain na to na wala na nagsara na sila. At dito sa bandang area na ito, makikita stagnant na yung tubig, marami ng mga lamok na pwedeng pamugaran ng kung ano-anong sakit. At dito natin malalaman na dito, lubog sa baha yung establishmento, pero yung kalsada mataas at hindi naabutan ng tubig. Solusyon daw sa baha ang ipinagawang kalsada, pero mas naging perwisyo pa sa mga taga Santo Niño. Talagang lubog po sa baha. So, Di bali nang sila ang lumubog, may ahon lang ang proyekto. Ilang taon na po kayong nakatira dito? 24 years. 24 years. Sanay man daw sa ganitong klaseng pamumuhay, hangad pa rin ni Emmy ang makaranas na tumira sa tahanang walang baha. Siguro pagka dating naman ng araw, baka naman mabago naman yung buhay namin, di ba? Siyempre, inaano ko rin kay Gadion na sana kami medyo umano-ano naman buhay namin. Hindi ka nalulubog. Dahil mahirap po kasi araw-araw, kanyang trabaho. Dati niyo pong bahay na inalisan. Opo, ito po. Ayon kay Pablo, lumala ang baha sa kanilang lugar dahil na nga umano sa mas pinataas na kalsada. Pag nag-high tide, doon sa mga drainage namin dumadaan, apektado rin po kami. Mag-aantay pa kami ng litang tubig bago bumaba. Kagaya nga ng mga bahay namin, nilulubog, nagkakaganyan na. Dati po, maliliit kami, di mo nagkakaganyan yan. Nagsusumikap na lamang daw sila para mapatambakan ang dati nilang bahay. Pero sa kitang 200 hanggang 600 piso kada araw mula sa pamamasada sa tricycle, Nabubuisit po, siyempre, kasi magbuot ng ginawa yung kalsada, apektado yung bahay namin. Totoo lang po, malaking hirap talaga. Malaking porhisyo ang ginawa nila na yan. Hindi ibig sabihin ng pagtaas ay katumbas ng pag-unlad dahil tulad ng ilang barangay dito sa Hagonoy, Bulacan, ang mga kabahayan dito ay unti-unti nang nilalamon ng pag-angat ng kalsada. Kaya kung wala kang kakayahan, mananatili kang lubog sa baha. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.